Okay, so good day everyone. This is our unit one for mathematics in the modern world. Okay, so this is based. This is civil engineering oriented mathematics in the modern world. Okay. So unit one, we have the nature of mathematics. We will be discussing patterns, patterns and Fibonacci sequence. Okay. So Unit 1, Part 1, we have mathematical patterns. Next is we have patterns used in civil engineering profession. And lastly, we have patterns in nature. So we will be discussing mathematical patterns first. Okay. So, a brief review. Okay, review lang natin to sa lesson natin from senior high, I think. Okay, so arithmetic sequence, this is the sequence that has the constant difference. Okay, so the arithmetic sequence, in other terms, it is called your linear sequence. Okay? Since you cannot find any degree for your n here, okay? So this is a linear function. In terms of function, this is a linear function. And this is the formula. And the S sub n, the sum of all the um, terms, sum of all terms, we have this one. Then next is we have your harmonic sequence. Okay, the harmonic sequence is basically the reciprocal of your arithmetic sequence. Okay, so reciprocal of your arithmetic sequence. Right, as you can read here, A1 is the first term of the corresponding arithmetic sequence. D is the common difference of the corresponding arithmetic sequence. That is for harmonic sequence. Then we have the geometric sequence. Okay, so geometric sequence, this is the sequence that has a common ratio. Okay, the difference of geometric sequence and our other polynomial functions is that n is an exponent. Okay? N is an exponent. N is not uh, raised to a number. N is not raised to a number. Rather, the number is raised to n. Okay? So, when dealing with polynomial functions, the x or let's say the n is raised to a number. But here, the number is raised to n. Right? So, say, yung sum ng ating geometric sequence is this one. Okay, so here we have a condition where r should not be equal to 1. Okay, so r should not be equal to 1. And then for the geometric series, we have this s infinite is equal to a sub 1 over 1 plus 1 minus r. Right. Then next we have your Fibonacci sequence. Okay, so this is the Fibonacci sequence. Um, this is the start 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, and 13. Okay? This is just a review, class. Okay. For the formula, this is our formula. Phi raised to n minus 1 minus phi quantity raised to n over square root of 5, where phi is your I'm sorry, this is golden ratio. Okay? 1 plus square root of 5 over 2. Okay? So I have here a video presentation of um, the Fibonacci sequence or our golden ratio. Okay, let us watch it. Okay, so there, 1 squared, that is 2 squared. We have now 3 squared, and of course 2 plus 3, that is 5, so 5 squared, and 8 squared,
13 squared. Yeah. Next is 21. Of course, 13 plus 21, that's 34. And then 30, 55. 55 plus 34, 89. 89 plus 55 is 144. 144 plus 89, that is 233. Okay, so that is the Fibonacci spiral. Okay, ratio of beauty. Okay, so this video is from um Mathing. Okay, this video is from Mathing. A channel from YouTube. Okay. Next is we have our here. If the sequence is not identified as one of the following, here are some steps or procedures. Okay, so kapag wala siya doon, ito yung gagawin natin. Okay, so number one, we are going to analyze the numerator and denominator separately. Ito, first step, para to sa mga sequence na meron tayong fractions. Okay? Para to sa mga sequence na meron tayong fractions. Identi separate nating ay solve yung iso-solve yung for the numerator and the denominator. Okay, so for example, ito, we have the sequence 1, 4 thirds, 8 fourths, and 16 fifths. Okay, so yung numerator natin si 1, 4, 8, and 16. Okay? Yun yung numerator natin diyan. Pero hindi naman kasi ito yung original na numbers. Okay, na simplify lang to class. Okay, kapag sabihin natin pansinin natin sa baba class. Okay, pansinin natin sa baba, meron tayong sequence na nabubuo dito sa baba. Pansinin na natin. 2, 4, 5. Okay? 2, 4, 5 yung nasa baba natin. Ngayon naman, sorry, 3, 4, 5 nasa baba natin. Ngayon naman, if ever, um, ay, if mapansin nyo yung sequence natin, 3, 4, 5, so yung magiging first natin na number dyan is 2. Ngayon, if sasabihin natin yung a sub 1 natin is 1, okay? So, ibig sabihin dyan na yung denominator natin dyan is n plus 1. Okay? Yung denominator natin dyan is n plus 1. Kasi nga, if our n is 1, okay? If our n is 1, ang mangyayari, kailangan lang natin siya dagdagan ng 1 para siya maging 2. Okay? So, ang nangyari dyan, meron tayong 2, 3, 4, 5 na ngayon. And then, para maging 1 yung ating a sub 1, paano magiging 1 yung ating a sub 1 if 2 yung denominator? Ibig sabihin, yung numerator niya is 2 din. Okay? 2 over 2, that is 1. Okay? And then, next is we have a complete sequence na here, 2, 3, 4, 5. Then, pwede na rin nating malaman yung ating sequence for the numerator since alam na natin na 2 yung una. So, 2, 4, 8, 16. Okay? Anong naisip natin sa 2, 4, 8, 16? Ang 2, 4, 8, 16, formula nila class is 2 raised to n. Okay? So, 2 raised to n yung numerator, yung denominator natin is n plus 1. So, yung formula dito sa example natin is 2n over n plus 1. Okay? Next is we have number 2. Okay? Kung walang fraction, pwede na nating i-check sa ratio. Bakit natin chine-check sa ratio, sir? Kasi sa geometric, kapag pare-parehas yung ratio ng ating succeeding terms of the sequence, consider geometric sequence siya. Okay? So, check natin. Halimbawa, ito, 1, 4, 9, 16, 25. Okay, 1, 4, 9, 16, 25. Sequence natin to. Tignan nga natin kung anong nangyayari. 4 over 1, 4. 9 over 4, that is 2.25. And 16 over 9, that is 1.78. So, hindi siya geometric to class. Okay? So, hindi to geometric.
hindi tayo makakabuo ng ano dito, ng geometric sequence. Ngayon naman, if papansinin natin 1, 4, 9, 16, 25, that is 1 squared, 4 squared, 2 squared, 3 squared, 16 squared. Ayan, no? A sub n is equal to n squared. Okay? So, sinasabi ko sa inyo kanina na kapag si n nire-raise natin sa isang number, polynomial siya. Okay? Pero, if katulad siya dito kanina, ito, 2 raised to n, possible ba itong maging geometric? If 2 yung magiging ratio, sorry, if 2 yung magiging ratio. Possible ba to? Pero, itong n squared, hindi na talaga. Okay? So, let's move. Yan, number 3, if hindi pasok sa ratio, punta na tayo dito sa number 3. We are going to check for the differences between the consecutive terms. Okay? Bakit natin siya i-check? Kasi sa arithmetic sequence, ang sinasabi dyan, yung common difference. Okay? So, kapag first common difference ay constant, okay? Meron tayong linear equation or yung arithmetic sequence. Kapag second difference nila ay constant, magkakaroon tayo ng quadratic equation. And kapag third difference na, magkakaroon tayo ng cubic equation. And as follows, magkakaroon tayo ng quartic kapag yung fourth difference yung magkakaparehas. Okay? So, we have an example here. Yan. Okay. So, for example, 2, 5, 10, 17, 26. Okay. So, first difference natin, solve natin na. 5 minus, actually, this is 2. Sorry. 5 minus 2 is equal to 3. 10 minus 5, that is 5. 17 minus 10, equal to 7. 26 minus 7, that is 9. So, first differences, hindi constant. Okay, so, let's move sa ating second differences. Okay, so yung second differences natin, sorry, hindi ko naburo to. Second differences natin, ay, sakto lang pala, sorry. So, 5 minus 3 is equal to 2, 7 minus 5 equal to 2, 9 minus 7 is equal to 2. So, differences are constant. The equation is quadratic. Kasi second difference na tayo first. So, quadratic siya. So, it involves n squared. Okay? So, para ano, kung maalala natin, di ba, n squared yung nandyan. Punta tayo dito sa unang part. Okay. Unang part tayo. Sabi dyan, an squared plus bn plus c. Pero ang suggestion ko sa inyo, unahin natin dito part. So, may n squared. Okay? Yan. So, n squared muna ang ano, ang gawin natin. So, sabihin natin na n natin is 1. Okay. So, 1 squared, 1, 2 squared, 4, 3 squared, 9, 4 squared, 16, and 5 squared, 25. So, hindi parehas dun sa original nating sequence. Ito yung original natin sequence, hindi sila parehas class. So, um, okay na yung n squared. Kulang na lang natin, dagdagan pa natin yan ng iba pang solutions later. Okay, so, dyan muna yan. Okay, punta muna tayo sa 4 para makompleto na natin yung procedure. Okay? So, sa 4 natin, ito, um, ito yung nakuha natin dun sa n squared. Tama. Okay? Ito yung original nating equation. Okay? So, kung papansinin natin, guys, sabi ko kasi dito, find the common factors or addends. Okay? So, dito naman, hindi naman na siguro tayo magkakaroon ng similar factors kasi magkakalayo nga to. Kasi wala rin silang ratio. Okay? So, dito naman, class, dito sa ating addends, ay yung ano, yung idadagdag, kumbaga, okay? Yung idadagdag natin. So, closely similar tong dalawang to. Tignan nyo nga. 2 minus 1, 1. 5 minus 4, 1. 10 minus 9, 1. Tapos 17 minus 16, that is 1. Okay? So, napansin nyo bang, ito, dagdagan lang natin ng 1, ito na yun. Okay? So, yung nangyari dyan, yung ating equation for this series, itong 2, 5, 10, 17, 26 ay n squared plus 1. Okay? So, yun lang yung sa ating procedure. Finding the formula of a sequence not identified as arithmetic, geometric, and harmonic. So, punta tayo sa first part. Alalahanin natin. Okay? Recall natin.
Saan ba yun? First part, no? So, dapat number 1 yung magpapakita dito. Number 1. Geometric yan. We have, sorry. Sumobra na ata tayo. Sorry. Baba tayo. Sequence. Pwedeng, huwag na yung picture. Okay. So, na yan. Ayun. Okay. So, number 1 natin. Number 1 natin, sabi dyan, analyze the numerators and denominators separately. Okay, so this is checking for a sequence na meron tayong fraction. Okay, so analyze natin. Iba dapat yung analysis natin sa numerator, tapos iba sa denominator. Okay? Pero ang ano ko dito, kailangan natin yung malaman yung original natin na sequence numbers. Okay? Dapat yung original kasi for sure naka ano yung mga yan, naka pangalan nito. For sure naka simplest form. Sorry. Simplest form yung term pala dun. Okay? For sure naka simplest form yung mga yan. And then we have number 2. Number 2 natin. Yeah. Check for the common ratio. Si baka naman yung bibigay ni sir later is geometric pala tapos ginawa mo pa tong for procedures. 4 steps, sorry. And then number 3, ang gagawin natin sa number 3, check the differences. Okay? So baka mamaya arithmetic lang pala yun, chinek mo pa yung ratio, chinek pa yung chinek mo yung numerator, okay? So check differences and then we have the number 4. Number 4. Yan. Find the common factors or addends. Okay? So, once na hindi nga once na okay na tayo dun sa 1, 2, 3, okay? Na natapos na natin yung condition sa 1, 2, 3, punta na tayo sa factors nila or yung addends nila if meron man. Okay? So, if meron man. Halimbawa, factor of 3 pala sila or may dinagdag lang dun sa factor of 3, mga ganung bagay. Okay? And then, let's move on to our next na pattern natin. Ito na. Okay? So, ang next na pattern natin ay pattern in large exponents. Okay, so yung calcu kasi natin, guys, hindi niya kayang, may specific limit lang yung calcu natin, yung display ng calcu natin ng numbers, although kaya niyang i-compute yung mga yan. Ngayon, kapag too large, magkakaroon tayo ng math error. Okay? Exceeding the limit of our calculator. So, kung paano ba natin malalaman yung number ng 2 raised to 1091? Ngayon, kapag ganito kasi yung mga tanong sa exams or sa quizzes natin, hindi naman yung number na yan yung kukunin natin kasi masyadong malaki yan. Ngayon, ang tanong is yung units digits ng number na yan. Okay? So, una natin gagawin, since 2 yan, kunin muna natin yung pattern nga ng units digits ng 2. Okay? Yung 2 raised to a number. Okay? So, ito, 2 raised to 1 is equal to 2. 2 raised to 2 is 4. 2 raised to 3 is 8. 2 raised to 4, 16. And then we move to 2 raised to 5. 2 raised to 5 is 32. Okay? 2 raised to 6, 64. 2 raised to 7, 128. And 2 raised to 8 is 256. Ngayon, kung papansin ninyo, yan, 2486. Same siya dito sa 2486 natin dito. Okay? So, may pattern na tayo. Yung pattern natin consists of 4 terms every cycle. Okay? 4 terms every cycle. And let's move. Yan. So, example natin is si 2 raised to 2 raised to 2 raised to 1091. Okay? So, kung 2 raised to 1091 yun. Excuse me, guys. Okay? So, 2 raised to 1091. Yan. Ang gagawin natin, since yung terms kasi natin ay 4 dun sa ating cycle, gagawin natin, divide natin si 1091 into 4.
Okay, divide natin siya into 4. Yan. So, 1091 over 4 is equal to 272.75. Okay? Number 2 natin na gagawin, kukunin natin yung number after ni remainder, tapos number before ni remainder. Okay? Tapos, imumultiply natin yun sa number of terms na meron yung per cycle. So, una natin gagawin, si whole number after remainder. Yan, si 272 plus 1 multiplied by 4, that is 1092. Next is 272 minus 1, that is, I think that is 271, sorry, 271. Wait, may mali tayo dito. May correction tayo dito. 272 lang pala yung minultiply ko dyan. Okay, so, sorry. 272 lang yan. Pili ko na lang yung edited version na to later. Okay, so 272 times 4, that is 1088. Okay, so after natin makuha yung class, ito yung gagawin na natin. So, yung difference nung numbers, kung gaano kalayo yung number na yun sa ating original exponent. So, kapag after siya, so 1092 minus yung 1091, meron tayong isa. Tapos yung exponent minus yung um, remainder, ay yung remainder times 4, that is 1088, 3. Okay? So, anong ibig sabihin yan, sir? Ano yung 1 at saka yung 3 na yan? Okay? So, yung 1 at saka 3 na yan, guys, yan yung place nung ating ano, yan yung place nung ating 1091 dun sa pattern. Okay, so yung pattern kasi natin is 2, 4, 8, 6. Ibig lang sabihin nun, class, yung number na si 1089 ay ang units digit niya ay 2, 1090. Kapag 2 raised to 1090, units digit na ay 4. Kapag si 1091, units digit niya ay 8. Tapos kapag si 1092, ang units digit niya ay 6. Bakit nawala si 1088, sir? Si 1088 kasi class, siya yung divisible by 4. Tama, 1088 is divisible by 4. Siya si 272. Okay? So, natapos na yung cycle kay 1088, naulit na kay 1089. Nagsimula na ulit kay 1089. Okay? So, yung units digit ni 1091, ni 2 raised to 1091 is 8. Okay? So, ganun lang yun. Then, punta na tayo sa ano, patterns used in civil engineering profession. Okay? So, dito, patterns in the modern world. So, unang mga patterns na ginagamit, sample lang to. Patterns na ginagamit ng CE. Okay? So, yung pattern na isa is ito, tessellation sa pangalan. Okay? A tessellation is a pattern of shapes that fit together perfectly without any gaps or overlaps. Engineers use this for paving and tiling. Okay, so sa pavements daw, sa walkways, and syempre sa tiles. Okay, so tingin tayo ng example. Okay, so ito yung isang example sa pavement. Okay, so one example of a pavement. Tapos ito naman sa ating tiles. Okay, sir, paano makakabuo yan ng ng design? Mag-isa lang naman yan. Sige, dagdagan natin. And then, yan. Okay, so nakita nyo na yung design niya. So, yan yung isang isang tessellation. Okay, tessellation yan, class. Next is we have ito. Okay? So ito, we have the periodic and repetitive patterns. Okay? These patterns are single element or section na repeat over and over. Okay? So this repetition makes construction faster, cheaper, and more predictable. Okay? So yung one example, okay, yung application niya, class, is yung truss bridges. Okay, the familiar triangular pattern in a truss bridge in a truss and a bridge. Okay, so a truss is a structure connected elements forming triangles. Pattern is repeated along the length of the bridge to efficiently distribute forces like tension, compression, and making the bridge
incredibly strong for its weight. Okay? So, ito yung mga example ng design natin sa truss bridges. Okay, so as you can see, sa D1, D2 natin, sa code D1, D2 dito, triangles lang yan. Same is 2 with D3, D4. Almost same na triangles lang din yung nagamit every now and then doon sa ating pattern. Repeat lang siya. Okay? Then we have last one. Okay, so fractal patterns. Okay, so fractal patterns are complex patterns where a simple shape is repeated at progressively smaller scales. Okay, so while less obvious, the principles of fractal geometry are used to model and understand natural phenomena relevant to CE. Okay, so may application tayo dito ng fractals class. Yung fractals, sabi dyan, simple shape that is repeated at progressively smaller scales. Okay? So one application natin is river networks and drainage. The branching pattern of a river system resembles a fractal. Engineers use fractal analysis to model watershed drainage, predict flood behavior, and design effective storm sewer systems that mimic this efficient natural pattern. So one example, sabi niya dyan, is yung ating river network. Okay, so kung papansin niyo dito class, okay, so meron tayong major stream channel, then nag-branch out siya dyan. Okay, branch out. After nag-branch out, yung streams na to, nag-branch out ulit, branch out up to hanggang sa mag-branch out into sila into smaller versions of the river. Okay? Ang other definition kasi ng fractals class is yung hindi lang sa repetition of design, okay? Repetition of the process itself. Kasi nga ang fractal, nauulit din natin dito is yung sa process. Okay? And this example, sabi dito yung process natin dito ay yung sa pag-branch out ng river. So nauulit na pag-branch out, branch out, branch out. Okay? Parang ang ano 'to, kahoy, tree. Same is true with tree class. Tree are the pattern of a tree are also fractals. Okay? So 'yan, tapos na tayo dun sa patterns used in civil engineering. Okay? So move na tayo sa ating 'to, patterns in nature. Okay? So yung patterns in nature natin, we have four. Okay, as mentioned before, kanina lang, yung fractal natin is yung mga kahoy, actually yung cauliflower, isa nga rin yun. Blood vessels. Okay, blood vessels din natin. Leaf veins, yung mga very noticeable na leaf veins natin dyan. Okay, so yun yung sa fractal natin na. Okay, so move na lang tayo dun sa tong tatlong to. Okay, so symmetry is when something symmetry is when something is balanced and has the same shape on opposite sides of a dividing line. Okay? If you split it down the middle, both halves are mirror images of each other. So, unang example, we have the bilateral symmetry. Okay? Bilateral symmetry is a specific type of symmetry where an object can only be divided into two identical mirror image halves along one single line. The prefix by means to. Okay? So, example. Ang example natin dyan, itong hard hat. Okay? Itong hard hat na to, kapag hinati natin dyan, ay giging mirror images tong lang to. Ngayon naman, tanong sa inyo, kapag hinati ba natin siya dito, magkakaroon pa rin ba tayo ng mirror images? Okay, dito part. Yan. Okay, so I think not kapag dito natin siya inano. Okay. So kapag dyan, hindi na. Okay? Then, next is we have your this one. Ito. Okay, so radial symmetry. Radial symmetry is when an object has many lines of symmetry that all pass through a central point.
like spokes on a wheel. You can cut into identical wedges in several different directions. Okay, so example natin dyan ay, syempre, yung wheel na mismo. Yeah. Okay, sabi niya dyan wedges. Ano ba yung wedge? Ito kasi yon. Okay, so halimbawa yan yung design na papaikutin natin dun sa isang point. Okay, so try nga natin yung paikutin sa isang point. Ayan, okay. So, napaikot siya in one point. Ang nabuo natin ay isang pentagon. Okay. So, ganun yung sinasabi ng radial symmetry class. One pattern around the point. Okay. Next natin ay this one. Okay, so spiral pattern natin. Yung spiral pattern natin, a spiral is a curved pattern that starts from a central point and winds outward. It's a continuous coiling shape. Okay? So, itong spiral natin, ang pinagkaiba niya sa ating radial, si radial kasi around the point. Ngayon, although around the point din naman si spiral, sabi dito winds outward. So, it moves farther away from the point. Okay? So, yung one example natin is yung design ng Burj Khalifa. Okay? Yung sa Burj Khalifa natin, guys, copy lang natin yung image para makita pa rin natin yung original form niya. Okay, so yung sa Burj Khalifa natin, kung napapansin niyo yung top part, okay, yung top part natin, okay, so pag ganun yan, and the next part natin dyan, ayun no, and the next part, tapos lastly, okay, so we have meron tayong steps like dito na design ng ating Burj Khalifa. Okay, so steps dyan, parang steps dyan, and then baba dito, baba din dyan, diba? Pababa din dun. Okay, so spiral like yung design sa Burj Khalifa for one reason, para sa wind distribution. Okay, so para less impact yung wind natin sa Burj Khalifa since mataas kasi to, this is a high-rise building, ganyan yung ginawa nila. Okay, para ma-lessen yung magkakaroon kasi ng parang funnel. Okay, funnel kumbaga yung wind para diyan sa Burj Khalifa na yan. Para hindi gaanong maapektuhan to ng strong winds natin. Malalakas kasi yung winds natin at high altitude. Okay? So, yan yung ating lessons na patterns. Okay, yan yung mga lessons natin sa patterns. We had your mathematical patterns, patterns just in CE, tapos patterns in nature. Okay, so tapos na yung unit 1 natin. And next na gagawin natin is for unit 2. Update ko na lang kayo kung kailan. Okay, so thank you for listening.